Nagsisimula ang pelikula sa ating bida na si Mao Yi-chang na nakatayo sa karamihan na walang damit at may solid na katawan na parang bato. Sa kanyang paanan ay may isang napakalaking bato na halos 1,000 kilo ang bigat. Ang mga lalaki ay sumisigaw sa pananabik habang naghahagis ng mga barya sa isang tray na naglalaman ng kanilang mga taya. Dalawa sa mga ito ang tahimik na nakapansin na siya ay hindi ordinaryong sugarol, siya ay maaaring bagong itinalaga mula sa Department of Security. Pagkatapos ay binuhat ni Mao ang bato ng walang kahirap-hirap at tinanggal ito mula sa mga tanikala nito, sumabog ang lugar sa ingay at ang mga sugarol ay lumukso sa tagumpay. Ang kanilang mga mukha ay lumiwanag sa tuwa, habang ang may-ari ng bulwagan ay nanigas sa pagkakatayo at itinago ang kanyang puot sa likod ng pagiging mahinahon. Mabilis na nagtakda ng plano ang may-ari, na nag-uutos sa kanyang mga tauhan na gumawa ng mga wanted na larawan at ikalat ang mga ito sa malayong lugar. Si Mao ay binigyan ng trabaho na bantayan at sundan ng bawat tao sa mga larawan na iyon, at binalaan na huwag babalik ng walang dala. Ngunit bago umalis upang gawin ang kanyang trabaho ay kinuha niya ang kanyang napanalunan at mabilis na lumabas. Sa mismong sandaling yun ay may isang bulalakaw ang makikita sa kalangitan at bumagsak sa isang kagubatan sa kapatagan ng China na may isang nakakabinging pagsabog. Di nagtagal ay makikita natin ang isang abalang tradisyonal na palengke na punong-puno ng ingay. Ang mga mukha sa larawan ay nakalatag sa isang mesa na nakakuha ng atensyon ni Mao habang pinag-aaralan niya ang mga ito isa-isa. Lumapit ang isang nagbebenta ng tokwa na nagngangalang Xiao Bei at sinabi na ang karamihan sa mga larawan na ito ay malayo sa katotohanan. Marami ang ginaya lang mula sa mga iba't ibang mukha sa paligid ng palengke, mga tindera, mga asong bantay, mga mapaglarong bata at kahit sinong dumadaan sa lugar, anak ng tokwa. Ngunit nanatiling matatag si Mao, bilang isang opisyal ay nararamdaman niyang kailangan niyang hulihin ang sinumang katugma ng mga mukha na ito. Sa sandaling yun ay isang lalaki ang naglalakad sa karamihan ng tao na may tensyon at may hindi mapakali na hakbang. Kinuha ni Mao ang isa sa mga larawan at ikinumpara ito na nagpataas sa kanyang hinala. Kasabay nito ay gumalaw ang aparato ni Xiao Bei na nagpapatunay na nasa listahan ang lalaki. Agad na kumilos si Mao at sinundan niya ang target sa paligid ng mga pwesto habang nag-iingat upang hindi makita, pagkatapos ay umakyat siya sa mga bubong upang sundan ito mula sa itaas. Maya-maya ay nakarating ang lalaki sa isang motel na puno ng pawis, humiling siya ng malaking kwarto sa murang halaga ngunit siya ay pinapaalis dahil sa dala niyang alagang isda. Doon ay may mahigpit na alituntunin na ipinagbabawal ang mga hayop. Habang nagmamasid mula sa itaas, nanatiling nakatingin si Mao sa eksena at handa sa anumang susunod na mangyayari. Dahil nagalit sa pagpapaalis sa kanya ay gumawa siya ng isang hakbang na hindi inaasahan ng sinuman. Ang kanyang hindi nakakapinsalang alagang isda ay biglang nagbago sa isang malaking hayop na may malawak na bibig na maaaring kumain ng isang tao gamit ang isang kagat. Sa hindi kalayuan ay nakita ni Xiao Bei ang pangyayari, mabilis siyang kumilos at inilagay ang isang mesa sa nilalang dahilan para hindi ito makakilos. Gamit ang kanyang kakaibang kapangyarihan ay napigilan niya saglit ang halimaw, ngunit ang malupit na puwersa nito ay malakas kaya nakalaya ito at pumunta sa itaas. Sa sandaling yun ay tumalon si Mao mula sa itaas habang dala ang kanyang espada, ngunit ang halimaw ay nakaakyat na hanggang sa pinakataas. Tumangging sumuko si Mao at sumunod dito, kasabay nito ay ipinakita ni Xiao Bei ang isa pa niyang nakatago na kakayahan. Ang kanyang katawan ay nagbago sa isang manipis na tela na nililipad ng hangin at nakabuntot sa nilalang. Ilang sandali pa ay muli siyang nagkatawang tao at lumapag sa labas ng isang bahay aliwan na tinatawag na Three Leaves Parlor. Gamit ang kanyang mahiwagang aparato ay mabilis na nahanap ni Xiao Bei ang halimaw sa loob ng gusali, at para hindi mapansin ay nagpalit siya ng anyo bilang isang lalaki at pumasok sa pintuan. Kasabay nito ay pumasok si Mao mula sa kabilang panig, ang dalawa ay nagtagpo at naglaban habang nag-iingat sa isa't isa. Sa isang pagkilos ay tumama ang kamay ni Mao sa dibdib ni Xiao Bei na naging dahilan ng kanyang panlalamig. Ngayon lang napagtanto ni Mao na ang kalaban niya ay isang babae. Sa oras na yun ay naisip ni Mao ang isang bayaran na babae na madalas niyang binibisita. Tinanong siya ni Mao ngunit sa parehong oras ay nagsimulang maghinala si Xiao Bei na may mali sa babae. Hindi nagtagal ay nalaman ni Xiao Bei na hindi siya ordinaryong babae, kundi isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang magandang mukha. Hinuli siya ni Xiao Bei at sa wakas ay sinabi nito na ang nilalang na isda ay nasa isang silid kaya agad siyang pumunta doon. Habang papalapit si Xiao Bei ang isda ay lumabas mula sa painting na sinusubukang tumakas. Gamit ang mabilis na pagkilos, naglabas siya ng lambat mula sa kanyang kamay at nahuli ang halimaw. Pagkatapos ay ipinukpok niya ito hanggang sa ang nilalang ay hindi na isang banta.
Ang kanyang mata ay lumipat sa isa pang painting sa dingding na kitang-kita ang pagiging kakaiba, sakto namang pumasok si Mao at nakita ito. Binasa niya ang mga salita sa gilid, isang tagpo sa tabing ilog sa Qingming Festival. Dahil sa pagtataka ay tinanong ni Xiao Bei ang halimaw na may buhok sa ilong, kung saan sumagot ito na pagmamay-ari ito ng isang opisyal ng gobyerno na iniwan lamang doon para sa pag-iingat. Pinili itong kunin ni Xiao Bei at nangako na ibabalik ito sa loob ng 2 oras, habang si Mao na determinadong sundin ang kanyang tungkulin ay sinubukan na kunin ang painting bilang opisyal na ebidensya. Ngunit ginamit ni Xiao ang kanyang kapangyarihan para patumbahin siya at burahin ang kanyang alaala, kaya naman naiwan siyang walang bakas ng pangyayari. Hindi nagtagal ay nagising si Mao sa gitna ng isang abalang palengke habang nakaupo sa harap mismo ng isang tindahan ng tinapay. Nagulat siya nang ilagay ng may-ari ang 200 na tinapay na iginigiit na in-order niya ito. Sinubukan ni Mao na alalahanin ang lahat at sinuportahan naman ng mga tao ang sinasabi ng may-ari, dahilan para siya ay maguluhan sa mga puwang sa kanyang isipan. Sa ibang lugar sa punong tanggapan ng angkan ng Wu, ang angkan na nanumpa na ipagtatanggol ang mundo mula sa masasamang halimaw na tinatawag na Dark Sky, dumating si Xiao Bei na may dalang halimaw na isda at isang kakaibang nakakapaghinalang painting. Naglakbay siya diretso sa nakatago na kampo ng angkan. Dito ay ibinigay pareho ni Xiao Bei ang halimaw at ang painting sa kanyang mga kapwa mandirigma upang magkakasama nilang simulan ang pag-aaral sa mga bagong banta. Pinagsama-sama ang mga pahiwatig upang malaman kung bakit biglang nagsimulang lumitaw ang mga nilalang na ito. Si Master Wu Liang na iginagalang na pinuno ng angkan ay mabilis na nalaman na ang nahuling halimaw na isda ay sadyang ipinadala ng kanilang mga kaaway upang malaman ng mga kaaway ang kanilang nakatagong kampo. At sa oras na ito ay maaari silang atakihin ng mga ito. Sa ibabaw na lupain ay hininto ng mga mandirigma ng Wu ang kanilang mga tungkulin na pagpapanggap bilang mga manggagawa, agad silang tumakbo pabalik upang protektahan ang kanilang kampo. Samantala sa isang lihim na konseho, inilatag ni Master Wu Liang ang malagim na katotohanan. Isang bagay lamang ang makakalaban sa mga halimaw mula sa kalangitan, isang sinaunang relic na tinatawag na Dongjia. Ngunit hindi ito isang sandata na magagamit lamang ng sinuman. Kailangan ito ng isang tunay na tagapagmana na pinili ng tadhana. Iyon ang dahilan kung bakit niya ipinadala si Qin Dian na isa sa kanilang pinakamagaling na kabataang mandirigma upang hanapin ang nararapat na tagapagmana nito. Nakakalungkot dahil wala pa ring palatandaan ang pagbabalik ni Qin Dian at ang misyon ay nananatiling hindi pa natatapos. Dahil paubos na ang oras ay nagpasya si Master Wu Liang na itigil na ang paghihintay at dumiretso sa luyong dahil dito daw matatagpuan ang nilalang na sinasabing may hawak ng isang banal na sandata. Ito ay napakalakas at tinatawag itong World Destroyer. Pagbalik sa kampo ng angkan, mabilis na kumilos si Xiao Bei upang masiguro ang kanilang mga depensa. Gamit ang isang espesyal na sign language na tanging naiintindihan ng mga miyembro ng Wu, namigay siya ng mga pangunahing utos sa mga mandirigma. Nag-iwan din siya ng isang code na mensahe para kay Qin Dian na binabalangkas ang kanilang mga plano kung sakaling bumalik ito sa lalong madaling panahon. Samantala, nasa Chong si Qin Dian at nagpapanggap na isang bulag na umaasang makapag-aral ng medisina sa sikat na klinika ng Jingxi. Ngunit ang kanyang pagpapanggap ay hindi nagdulot sa kanya ng magandang resulta. Ang mga tauhan ay nakikita lamang siya bilang isang mahinang lalaki at hinusgahan siya na napakahina at walang silbi para sa kanilang trabaho. Ngunit mabilis na winasak ni Qin Dian ang kanilang mga pagdududa dahil sa pamamagitan ng matatag na mga salita. Inilatag niya ang mga komplikadong ideyang medikal at pinangalanan ng mga makabago na pamamaraan na tanging mga nangungunang manggagamot ang makakaalam. Ang pinuno ng klinika na natigilan dahil sa kanyang matalas na pag-iisip ay pumayag na subukan siya. Kailangan ni Qin Dian na mapagaling ang kanilang pinakadelikadong pasyente at kung mabibigo ay mapapaalis siya ng permanente. Tinanggap ito ni Qin Dian kaya dinala nila siya sa isang tagong kuweba na malayo sa pangunahing gusali kung saan mahigpit na binabantayan ang pasyente. Nang nasa loob na siya ay tahimik niyang ibinalik ang kanyang paningin na sabik na makita kung anong hamon ang naghihintay sa kanya. Doon ay nakaupo ng mag-isa at nagbabasa ng libro ang isang dalaga. Maingat na naglakad si Qin Dian papunta sa kanya, ngunit sa halip na dumiretso sa panggagamot dito ay pinili niyang makipag-usap muna sa kanya upang pag-aralan siyang mabuti. Mula sa isang maliit na bag ay naglabas siya ng simpleng pagkain at inalok ito, umaasang mapapagaan ang kanyang loob. Ang dalagang ito ay walang pangalan, walang nakaraan at walang pamilya. Sa oras na yun ay napansin ni Qin Dian ang isang pulang bilog sa kanyang braso at nagpasya na tawagin siyang bilog. Bagamat sinabi ng ospital na siya ay isang banta, si bilog ay mukhang payapa at malusog habang tahimik niyang kinakain ang pagkain na ibinigay niya.
Nagsimulang isipin ni Chindian na maaaring wala siyang sakit, naisip pa nga niyang hayaan siyang lumabas kapag natapos na ang kanyang pagkain. Pero bago niya ito magawa ay may nagbago. Ang mga mata ni Bilog ay naging kulay asul. At makalipas ang isang segundo ay isang sigaw ang narinig sa kuweba, at ito ay walang iba kundi si Chindian. Sa halos parehong sandali ay nagkaroon ng kaguluhan sa lungsod ng Kifong, ang bulalakaw na bumagsak sa kabundukan ay bumukas na. Ang mga taga-nayon ay nangangambang nanunood habang ang hindi mabilang na mga pulang uod ay bumubuhos at gumagapang sa iba't ibang direksyon. Nagkaroon din ng isang malakas na lindol, nagpaalog ng mga tahanan at nagdulot ng kaguluhan sa lungsod. Mula sa malaking marka na iniwan ng bulalakaw ay may isang malaking pulang halimaw ang lumabas, at sa isang nakakabinging ingay ay sumabog ito sa langit. Mula sa isang malayong bundok, si Xiao Bei at ang mga mandirigma ng Wu Clan ay nanunood ng kaguluhan sa lupa. Nakita nila ang mga gusaling gumuho, mga lupa, at nagsisitakbo ang mga tao para sa kanilang buhay. Alam kaagad ni Xiao Bei na gawa ito ng pulang halimaw mula sa madilim na kalangitan, na maaring umatake rin sa kanila anumang oras mula ngayon. Nang walang pagkaantala, nagsimula silang pumasok sa loob ng butas at naghanap ng mga sagot. Kasabay nito, si Mao na abala sa pagpapanatili ng kaayusan ay napadpad sa isang lumang lagusan na nakatago sa ilalim ng mga lansangan. Umabot ito sa ilalim ng lupa at humantong sa isang sinaunang libingan, isang pahingahan ng mga mandirigma ng Wu na minsang nakipaglaban sa madilim na kalangitan. Kahit hindi alam kung gaano kalalim ang kanyang pupuntahan, patuloy na sumulong si Mao. Sa ibang lugar sa parehong lagusan ay dumating si Xiao Bei at ang dalawang miyembro ng clan, nakita nila ang isang malaking bakal na globo na nakakadena ng mahigpit na may marka ng Wu. Dahil sa kuryosidad ni Xiao Bei ay lumapit siya dito at sa sandaling hawakan niya ang kadena, ang malaking globo ay nagsimulang gumalaw na nagpapahiwatig na may isang bagay na nakakulong sa loob. Samantala, biglang nadula si Mao sa madilim na lagusan at bumagsak sa parehong kuweba kung saan nakatayo sina Xiao Bei at ang dalawang mandirigma ng Wu. Mula sa mga anino ay lumabas ang isang halimaw na may kumikinang na pulang mata, isa sa mga halimaw na ipinanganak mula sa bulalakaw ng madilim na langit. Ang mga baluktot na pakpak nito ay nagpadala ng mga alon ng enerhiya diretso sa napakalaking globo ng bakal na sinusubukan na buwagin ito. Si Xiao Bei, ang dalawang mandirigma at si Mao ay nakahawak sa kanilang mga ulo na namimilipit sa sakit dahil sa ingay na dala nito, at nang nawala na ang ingay at hangin ay tumingin sila sa taas at nakitang naputol na ang bawat kadena sa paligid ng globo. Ang globo ay umangat mula sa lupa at dahan-dahan na nagpalit ng anyo bilang isang malaki at nakakatakot na nilalang. Isang laban ang sumiklab at walang paraan para pigilan ito. Inatake ni Xiao Bei at ng kanyang koponan ang nilalang at pinalabas ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Ngunit ang nilalang ay napakalakas, sunod-sunod na binagsak sa sahig ang mga mandirigmang Wu, ang kanilang mga sandata ay walang silbi laban sa matigas na balat ng halimaw. Sa gitna ng kaguluhan ay nanghina si Xiao Bei at ang halimaw ay inangat ang kanyang paa, siya ay ibinitin sa taas at hindi makawala sa pagkakahawak nito. Kasabay nito ay nagising na si Mao, gamit ang malabo niyang mga paningin ay nakita niya si Xiao Bei na hindi makaalis sa hangin dahil sa halimaw, hindi na siya nagdalawang isip dahil tumayo siya agad at inilabas ang kanyang espada na sinusubukang iligtas si Xiao Bei. Pinutol ng halimaw ang isang binti at braso niya, inihagis siya sa isang tabi habang umaagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Napagtantong hindi sila maaaring manalo kaya gumawa ng mabilis na desisyon si Xiao Bei na umatras. Pagdating nila sa kuta ay nagmamadaling kumilos ang mga manggagamot ng angkan dahil punong-puno ng dugo ang katawan ni Mao, at sa gitna ng kaguluhang ito ay dumating si Chindian kasama si Bilog. Sinabi niya sa lahat na siya ang pinakamahusay na pag-asa na tagapagmana ng Dongjia, ang sinaunang kapangyarihan na maaaring pigilan ng halimaw mula sa madilim na kalangitan. Ngunit para kay Xiao Bei at sa iba pang mga mandirigma, si Bilog ay hindi ang piniling bayani dahil siya ay tila mahina, mahiyain, at napaka-inosente. Mabilis na kumalat ang pagdududa, natatakot pa nga si Xiao Bei na baka isa siyang manloloko na nagtatago ng madilim na plano sa likod ng kanyang malambot na mukha. Inutusan niya na ikulong at bantayan si Bilog ngunit hindi nagpatinag si Chindian, ibinahagi niya ang kanyang nakita sa kuweba kung paanong si Bilog ay naging isang malaking phoenix na kumikinang na may asul na kulay lila na liwanag. Sigurado siyang napakalakas na kapangyarihan ang natutulog sa loob niya. Ngunit gaano man katindi ang pakikipagtalo niya ay hindi mabago ang matinding kawalan ng tiwala ni Xiao Bei. Sa mga araw na ito ay nagsimula ang isang tahimik na ugnayan sa pagitan ni Xiao Bei at Chindian, dahil pakiramdam nila ay gusto nila ang isa't isa. Ngunit alam nilang pareho ang mahigpit na panuntunan ng Wu na nagbabawal sa pag-ibig sa mga miyembro ng koponan,
Kaya naman kinalimutan nila ang mga damdaming iyon at itinuon ang kanilang mga mata sa kanilang misyon. Nag-focus sila sa paghahanap kay Master Wu Liang, pumunta sila sa Three Lies Parlor para makipag-ugnayan sa kanya. Sa pamamagitan ng isang ritual na ginagamit ang katawan ng isang bayaran, nakipag-ugnayan sila sa kanya. Sa pamamagitan nito ay nagpadala si Master Wu Liang ng malinaw na babala. Kailangan nilang pumili agad ng bagong pinuno at maghanda para sa nalalapit na pagtitipon ng 5 angkan sa Luyong. Nagsimula ang kanilang misyon at pinangunahan ni Xiao Bei ang maliit na pangkat patungo sa Luyong, kasama niya sina Bilog at Mao. Bago sila umalis ay nakatanggap si Mao ng isang sulat na sinasabing mula sa hepe ng pulisya. Binigyan din siya ng mga artipisyal na paa ngunit mahina pa rin ang kanyang katawan at bawat hakbang ay isang pakikibaka. Sa ibang lugar, ang mga pinuno ng 5 dakilang angkan ay nagtipon na sa Dragon Gate Cave na may isang layunin, ang mapagana ang isang makapangyarihang sandata na tinatawag na Universe Destroying Box. Nang unang bumukas ang isang kahon ay mukhang wala itong laman, ngunit nang ibuhos ng tangklan ang lahat ng kanilang kapangyarihan, isang kumikinang na asul na kristal na globo ang lumabas at nagniningning sa hangin. Nang hindi naghihintay ng anumang plano, lahat ng mga pinuno ng angkan ay nagmadali upang ipasok ang kanilang kapangyarihan dito. Hindi para magsanib puwersa, kundi para labanan ng isa't isa para makontrol ang makapangyarihang globo na ito. Ang bawat isa ay umaasa na maaangkin ang globo ng mag-isa, kahit na alam nilang eepekto lamang ito kung ang lahat ng kanilang mga lakas ay pinagsama. Si Master Wu Liang ay nagpanggap bilang Grand Oracle, at nanatiling nakatutok ang mata sa pinuno ng angkan ng Dayan. May nararamdaman siyang mali dahil ang kanyang mga salita, ang kanyang mga galaw, maging ang puwersa sa kanyang paligid ay hindi tama. Napatunayan ng tama ang kanyang iniisip dahil hindi ito tao kundi isang pulang halimaw mula sa madilim na kalangitan, nagtatago sa likod ng isang ninakaw na mukha matapos patayin ang tunay na pinuno ng angkan. Nang malantad ay tinigilan ng halimaw ang lahat ng kanyang pagpapanggap, nagmadali itong pumunta sa orb at hinawakan ito. Lalong lumaki ang kaguluhan nang lumitaw ang isa pang pulang halimaw mula sa yungib. Ginamitan nito ng itim na kapangyarihan ang 3 pinuno upang atakihin si Master Wu Liang gamit ang kanilang kakaibang kapangyarihan. Kahit ganoon pa man, naiwasan ni Master Wu Liang ang kanilang mga pag-atake at nakatakas na iniwan ng pagtitipon sa ganap na pagkawasak. Samantala, ang angkan ng Wu na patungo sa Luyong ay inabutan ng isang mabangis na bagyo. Dahil walang ibang mapagpipilian ay nagtago sila sa isang mansyon, isang gumuho at abandonadong lugar na matagal nang kinatatakutan na pinagmumultuhan. Habang ang langit ay dumidilim sa paligid ng lumang mansyon, isang bagay ang nangyari na hindi nila inaasahan. Nagbago muli ng anyo si Bilog, naging isang nagniningas na phoenix at inatake ang mga mandirigma ng Wu nang walang pagpipigil. Maging si Qin Bian ay muntik nang mamatay dahil sa kanyang matutulis na kuko ngunit nang malapit nang mawala si Bilog sa kanyang sarili, bigla siyang bumalik sa kanyang anyo bilang tao. Matapos itong makita sa wakas ay tinanggap ni Xiao Bei ang katotohanan na si Bilog ang nararapat na tagapagmana ng Dongjia, ang pinunong hinahanap nila at ang kanilang huling pagkakataon laban sa madilim na kalangitan. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at nang makarating sila sa Luyong, dinala ni Qin Bian ang grupo sa isang lugar upang magpahinga. Samantala, nararamdaman ni Mao na ang isang tungkulin ay nakalaan pa rin sa kanya bilang isang pulis. Determinado siyang matapos ang kanyang nasimulan kaya nagtakda siyang ihatid ang liham na nagmula sa kanyang dating hepe kahit na hindi siya sigurado kung para kanino yun. Bago umalis ay nagpaalam siya kay Qin Bian at saka pumunta kay Bilog. Pagdating doon ay hindi nakayanan ng loob ni Bilog na makita si Mao na wala ang isang kamay at paa. Kaya naman ibinuhos niya ang kanyang buong enerhiya sa kanya na nagdala ng liwanag sa kanyang katawan. Sa ilang sandali ang kanyang nawalang braso at paa ay bumalik. Ngunit ang pagsisikap na ito ay nagpahina kay Bilog kaya siya ay bumagsak sa mga bisig ni Mao. Samantala, sa malapit ay nagsimulang magkaroon ng tensyon sa pagitan ni Qin Bian at Xiao Bei. Ang pagseselos kay Bilog at Mao ay nagbunsod ng mainit na pagtatalo sa isa't isa na nagdulot ng matinding hindi pagkakasundo sa pagitan nila. Dumating sa motel ang pinuno ng angkan ng Tang at Dayan, na nasa ilalim pa rin ng itim na sumpa at isang biglaang pag-atake ang sumira sa katahimikan ng lugar na nagdulot ng matinding laban para sa mga mandirigmang Wu. Sa gitna ng kaguluhang ito ay lumabas si Mao na bitbit ang wala pa ring malay na si Bilog. Si Xiao Bei na bumagsak sa isang sagupaan ay napatitig sa kanya sa gulat dahil muling nabuo ang kanyang kamay at paa. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay muling umatake ang pinuno ng Tang Clan, at sa pagkakataong ito ay si Mao ang humarap sa kanya na hindi alam ang kanyang bagong kapangyarihan.
Gamit ang bilis at lakas na wala sa kakayahan niya noon, napaatras niya ang pinuno na ikinabigla ng lahat. Samantala kinuha ni Qindian si Bilog at sinenyasan si Xiao Bei na umatras at habang sila ay nagtatago upang tumakas ay nakita nila ang isang misteryosong manghuhula na nagpapatakbo ng isang kariton. Sinabihan sila ng matanda na sumakay at mabilis na dinala sa isang tagong lugar kung saan naghihintay si Master Wu Liang. Pagbalik sa nawasak na motel, si Mao ay patuloy na lumalaban gamit ang bago at mabangis na lakas. Lumakas ang kapangyarihan sa loob niya na hinahayaan siyang mapabagsak ang pinuno ng angkan ng Tang, at nadaig pa niya ang isang mandirigma mula sa angkan ng daya na sasabak sana sa labanan. Samantala, huminto ang kariton na sinasakyan ni Qindian, Xiao Bei at Bilog sa isang lumang gusali na napapalibutan ng matataas na mga puno. Inihiga nila sa labas si Bilog na wala pa ring malay at nagpalit naman ng anyo ang manghuhula bilang si Master Wu Liang, pagkatapos ay sinundan nila siya, at nagulat nang sabihin nito na patayin si Bilog. Napagtanto ng dalawa na may masama na nangyayari kaya sinubukan ni Qindian na salakayin ang Master. Ngunit malakas siyang napaatras nito. Sa sandaling yon ay dumating ang tunay na Master na si Wu Liang. Ang manghuhula pala ay ang pinuno ng Hell Clan na nagtatago sa likod ng isang huwad na mukha. Isang matinding laban ang sumiklab, nakipagsagupaan si Wu Liang sa demonyo habang si Qindian at Xiao Bei ay binuhat si Bilog para tumakas. Ngunit ang problema ay dumating ng mas mabilis kaysa sa kanilang inaasahan, biglang sumulpot ang pinuno ng Beggar Clan at inatake sila ng malalakas na alon ng hangin. Sina Qindian, Xiao Bei at Master Wu Liang ay bumagsak sa lupa na labis na nasaktan at nang tila natapos na ang laban ay tumayo si Bilog na nag-aapoy sa galit. Naglabas siya ng isang malakas na sigaw na nagdulot ng isang marahas na bagyo na pumatay sa mga pinuno ng angkan. Pagkatapos gamit ang kanyang huling lakas, ibinuhos niya ang nakapagpapagaling na enerhiya sa bawat mandirigmang Wu, at nailigtas niya maging ang mamamatay na sana na si Qindian. Nang magkaroon ng malay si Qindian, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kaharian ng mga espiritu kasama si Bilog. Doon ay nakilala nila ang mga ninuno ng angkan ng Wu na nakiusap sa kanya na patuloy na lumaban, at buksan ang kapangyarihan ng Dongjia na nakatago pa rin sa loob ni Bilog. Maaaring wala na ang ilan sa mga kaaway nila, ngunit naroon pa rin ang dalawang malalaking halimaw na banta sa mga tao. Bago mamatay si Bilog, ang kapangyarihan ng Dongjia ay kumalat na at malinaw itong nakita ni Master Wu Liang. Ang dakilang puwersang ito ay dumadaloy na ngayon sa bawat mandirigmang Wu kasama na si Mao. Nang makita ang tunay na lakas ni Mao, inanyayahan siya ni Master Wu Liang na sumali sa angkan ng Wu para sa kabutihan at tinanggap naman agad ito ni Mao. Hindi nagtagal ay napansin ng dalawang halimaw ang nangyayari, at isang matinding labanan ang sumiklab kung saan sa huli ay natalo ng malalakas na halimaw ang mga mandirigmang Wu. Nang tila ang lahat ng pag-asa ay tila wala na, bumalik si Bilog na lumulutang bilang isang kumikinang na asul na phoenix. Ang kanyang dalisay na enerhiya ay tumalos sa kadiliman na itinutulak ito pabalik. Sa isang napakalakas na pag-atake, nilipol ni Bilog ang dalawang halimaw at walang iniwan kundi abo. Sa pamamagitan ng umiikot na usok at apoy, bumalik ang phoenix at naging si Bilog. Siya ay lumipad pababa at napadpad sa mga mandirigma ng Wu, siya ngayon ay ang tunay na kanilang napiling pinuno. Hindi nagtagal ay bumalik sila sa kanilang pangunahing kampo at nagsimulang suriin ang mga lumang painting na dati ay parang simpleng sining. Mula sa mga larawang ito ay natuklasan nila ang isang malupit na katotohanan, marami pang halimaw ang nagtatago sa buong mundo na naghihintay ng tamang oras para umatake. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!